Sa previous episode, si Joe ay isang nakakakilabot na ninja na nagtatrabaho noon sa isang organisadong grupo ng mga ninja, subalit ang gawaing ito ay kanyang tinalikuran, dahil sa dala na rin sa gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang pamilya na kanyang binuo. Kaso lang, ang grupo na kanyang tinalikuran ay may kasunduan, na kung sino man ang aalis ay mahaharap sa isang delikadong parusa na kung saan papatayin ang mga ninja na tumalikod. Isa nga si Joe ang hindi nakaligtas sa parusang ito, ang kanyang mahal na anak at asawa ay pinatay ng mga ninja at kahit siya ay hindi rin nakaligtas at nagawa nilang mapatay siya, subalit sa di malamang dahilan nabuhay bigla si Joe at nagawa pa niyang bawian ang mga kalaban na pumatay sa kanyang pamilya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, matagal na taon na ang nakalipas sa bansang Japan, ang angkan ng ninja ay nagtrabaho ng lihim at pinanatili ang kaayusan sa loob ng bansa na may isang pangunahing tuntunin na ang mga tao sa loob ng organisasyon, ay hindi kailanman dapat magbahagi ng anuman sa mga natutunan dito sa mga dayuhan sa ilalim ng anumang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayaring kasangkot ang isang eroplano at 2 tore ay binago nila ang kanilang patakaran para sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong mundo, pinahihintulutan na ngayon ng organisasyon ang mga dayuhan na matutunan ang kanilang mga sekreto sa layuning makabenepisyo ang Japan. Sa ilalim ng bagong pamamahala, sino man ang susuway sa mga utos o hindi nagustuhan ang bagong paraan ng paggawa ng mga bagay ay ituturing na traidor at magiging wanted, sila ay tatapusin at hahabulin para patayin tulad ng nakita natin na nangyari kay Joe, na ang buong pangalan pala ay si Joe Higan. Nagising siya mula sa kanyang bangungot at nakita natin na sinasaktan niya ang leader ng koponan ng ninja para sa impormasyon, ngunit ang strain sa kanyang katawan ay sobrang lakas kaya siya ay bumagsak sa lupa. Bigla niyang narinig ang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki na hindi niya inakalang makikita niya muli sa buhay na ito. Ang matandang lalaki ay si Dr. Higan na pinupuntahan niya noong araw kaya nang marinig nito ang nangyari sa pamilya niya. Nag-alay siya ng kanyang pakikiramay at tinanong din niya kung bakit hindi suot ni Joe ang kanyang pagkukunwari ngayon, kaya ipinaliwanag ni Joe na natagpuan ng organisasyon ang paraan para matukoy sila kahit na may suot na pagkukunwari, kaya ito'y naging ganap na walang silbi. Iyon ay masamang balita subalit binago niya ang paksa at nagreklamo ang matandang lalaki na lagi siyang nabubugbog tuwing nakikita niya si Joe, ngunit sa kabilang banda, siya ay isang doktor kaya dumadalaw lang sa kanya si Higan kapag siya ay nasaktan. Tiningnan ng matandang lalaki ang braso niya at napansin na ginamit niya ang kanyang lihim na sining ng Stark Awareness sa isang laban, na nag-iwan sa kanyang braso sa kasalukuyang kalagayan ng pagkasugat. Binalaan niya si Joe na kung gagamitin niya ito muli, ito na ang magiging katapusan niya kaso pagkatapos ay tiningnan niya ang likod ni Joe at sa isang sugat na ganoon, dapat sana ay patay na siya. Personal niyang hindi maunawaan kung bakit siya nabubuhay, o kung gusto pa niyang mabuhay pero kung ito man ay dahil sa swerte o may ibang bagay na nagpapanatili sa kanyang buhay, ang tanging nais ni Joe ay lumabas at bumawi. Sinabi sa kanya ng doktor na kahit gaano pa katibay ang kanyang katawan, aabutin pa rin siya ng hindi bababa sa 1 linggo bago siya makabawi subalit wala siyang 1 linggong hihintayin at kailangan lang niyang makagalaw muli. At pagkatapos ay lalabas siya para humingi ng mga sagot mula sa mga hindi inaasahang bisita at pagkatapos niyang magawa ito, hahanapin niya ang bawat isang taong kasangkot sa nangyari sa kanyang pamilya. Iniisip ng doktor na kabaliwan ang pagtangka nitong mag-isa, ngunit hindi ito magiging hadlang sa kanyang pagsubok at pumayag ang doktor na gawin ang kanyang hiling, kaya naman pinatulog si Joe gamit ang karayom at paggising niya. Ayos na ang kanyang katawan para maibalik sa ayos ang lahat at iniwanan pa siya ng isang pakete ng mga pangunahing pangangailangan. Tiningnan ni Joe ang kanyang backpack at nakita ang business card na iniwan para sa kanya ni Mike noong siya ay nasa ospital, ngunit ipagpaliban niya muna ito dahil sa ngayon, mayroon siyang lakad kasama ang leader ng koponan ng ninja. Sinimulan niyang saksakin ito sa tiyan ng ilang beses gamit ang kutsilyo, nagdudulot ng matinding sakit sa ninja. Ngunit sinabi niya na hindi ito sapat para pilitin siyang magbigay ng impormasyon dahil ang mga ninja ay sinanay na hindi kailanman magbibigay ng impormasyon sa ilalim ng torture. Alam ito ni Joe na totoo, ngunit hindi ito tungkol sa pagkukuha ng impormasyon mula sa kanya at ito ay walang iba kundi paghihiganti sa kanyang nagawa, kaya ginugol ni Joe ang ilang oras sa paulit-ulit na pagsaksak sa ninja hanggang umaga. 2 araw na ang nakalipas sa paulit-ulit na pagsaksak at handa na si Joe na tapusin ito.
Kaya binuhusan niya ang lalaking ito ng gasolina mula sa isang jerrycan, na nagpapagising dito at sinubukan ng ninja na tuyain si Joe sa pamamagitan ng pag-alala kung gaano siya nasiyahan sa pagsaksak hanggang mamatay ang asawa nito. Pinutol siya ni Joe at sinabihan na malapit na siyang ihulog sa malalim na impyerno at kahit tumigil ang kanyang puso, hindi siya makakalaya mula sa paghihirap na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang apoy at pinanood habang nilalamon ng apoy at sinusunog ang katawan nito hanggang sa ito'y maging abo. Sa punong tanggapan ng FBI, galit na galit si Mike dahil inalis siya sa investigasyon sa kabila ng lahat ng nangyari. Si Emma ay muntik nang mawalan ng malay at ang buong bubong ay natatakpan ng pulang pintura na tila dugo ng tao, kaya malinaw na may nangyaring ilegal doon. Gayunpaman sinabi ng hepe na wala silang magagawa dahil hindi nila alam kanino ang dugong iyon at hindi rin gumagana ang mga surveillance camera, kaya walang paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari at higit sa lahat, sinabihan sila ng mga taong nasa itaas na itigil na ang investigasyon kaya kailangan nilang sundin ang utos. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Mike dahil alam nila kung ano ang nangyari. Dahil sa nakita ni Emma ang buong pangyayari sa kanyang mga mata at alam na si Joe ay inatake ng mga asasin. Gayunpaman, itinama siya ng kanyang boss at sinabing sigurado siyang sasang-ayon si Emma na imagination lang niya ang lahat ng iyon. Lumapit si Mike kay Emma at sinigawan siya dahil sa pagtanggi at pagsang-ayon na kunwari walang nangyaring ganon, ngunit wala siyang intensyong sumuko sa kaso. Nagkunwari lang siya para lumayo ang pamunuan sa kanya at sa totoo lang, nag-iimbestiga siya tungkol sa nakaraan ni Joe gamit ang computer ng kumpanya, na maaaring hindi magandang ideya kung sinusubukan niyang itago ito sa pamunuan. Subalit nakakita siya ng kakaiba na si Logan pati ang kanyang asawa at mga anak, ay gumagamit ng mga alias dahil walang record na sila'y umiiral at tiyak na may kahina-hinalang nangyayari at determinado si Mike na malaman ito. Samantala ay nagsimula na si Joe na maglakbay sa buong bansa para hanapin ang mga taong nais niyang paghigantihan, pumunta siya sa iba't ibang lugar ngunit palagi siyang bigo at anuman ang kanyang hanapin, sa huli ay napunta siya sa isang bar na matatagpuan sa gitna ng kawalan. Sa lugar na iyon, walang bodycam kaya malaya ang mga pulis na gawin ang lahat ng panghaharas at pangungutong na gusto nila, binigay ng may-ari ng bar ang lahat ng pera niya pero hindi pa rin sila nasiyahan at sinimulang bugbugin siya. Nang mapansin ng isa pang pulis si Joe na tahimik lang na umiinom ng kanyang serbesa, nagpa siya itong dagdagan pa niya ang kanyang biktima at inakusahan niya si Joe na ninakaw ang motorsiklo na dinala niya roon, kaya natural lang na kailangan niyang kunin ang bisikleta pati na rin ang lahat ng laman ng wallet nito. Sinubukan ni Joe na huwag pansinin ito para hindi siya masangkot, pero naging marahas ang pulis kaya kinailangan niyang ilagay ito sa lugar at pinatulog ang lalaki sa isang segundo. Pagkatapos ay lumakad siya palabas pero hindi sapat ang talino ng isa pang pulis para malaman kung kailan dapat umurong, kaya sinubukan niyang hampasin si Joe gamit ang kanyang armas pero nang makita natin ito ay hindi man lang pinatamaan ni Joe ang lalaki, sapat na ang lakas mula sa kanyang suntok para bumalibag ito papunta sa pader. Ngayong naayos na ang lahat, lumabas siya at naalala ang business card na ibinigay sa kanya ni Mike at baka magpasya siyang tumawag pagkatapos ng lahat. At sa opisina ng FBI ay nagrereklamo si Mike tungkol kay Emma na gumugugol ng sobrang oras sa paglalaro gamit ang VR headset na mayroon siya, ngunit may dahilan siya para dito dahil may mga nangyayaring bentahan ng droga sa mga laro tulad ng Minecraft kaya kailangan niyang magsagawa ng masusing investigasyon dito. Kung hindi ay wala na silang oras na mag-imbestiga sa kaso kasama si Joe, biglang tumanggap si Mike ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero at nang sagutin niya ito ay si Joe ang nasa linya na nagpakilala bilang Joe Logan. Agad na binato ni Mike ng libro si Emma para tumigil ito sa paglalaro at simulan ang pagtunton kung saan nanggagaling ang tawag at sa pagitan ng panahong iyan, susubukan niyang panatilihing nasa linya si Joe ng sapat na haba para matukoy ang kanyang lokasyon. Alam niyang alias lang ang ginamit nito kaya tinanong niya kung sino talaga siya, pero nais ni Joe na mag-usap sila ng personal at alam na niya ang tactics nila, nasubukan na malocate siya kaya winasak niya ang telepono. Tumawag ulit siya gamit ang ibang telepono at sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon nila para makuha ang kanyang kooperasyon, kaya sinabi niya kay Mike na pumili ng lugar para sa kanilang pagkikita. Nagulat si Mike na pinapayagan siyang pumili ng lugar. Ngunit dahil sa kanya ang pagpili doon ay pinili niya ang isang lokal na Chinese restaurant at ng gabing iyon,
pumunta si Joe sa bayan at umakyat sa isang gusali para masiyasat ang lokasyon na pinili ni Mike para matiyak na hindi ito isang bitag. Samantala, kakapasok lang ni Mike at ipinaalam sa may-ari na gagamitin niya ang kanyang restaurant bilang lugar ng pagpupulong kasama ang isang taong mag-isa lang na tumalo sa isang hukbo ng asasin. Sa tingin niya ay perpekto ang lugar dahil bihira lang ang tao dito, dala na rin sa mahina ang negosyo. Subalit kailangan niyang hilingin sa may-ari na umalis muna saglit habang nandito sila para sila ay mag-isa. Hindi nagustuhan ng may-ari ang ideya, kaso nang dumating si Joe, isang tingin lang niya rito at alam ng may-ari na ayaw niyang nandoon at baka madamay pa sa mangyayari. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Mike na siya ang mananagot sa anumang masisira sa restaurant. Gusto ni Mike na makita ang mukha ni Joe para masiguro na siya nga ang taong hinahanap niya. Ngunit hindi handa si Joe na magpakita ng ganoon kalayo at nang malapit na siyang umalis, tinawag siya ulit ni Mike at sinabihan na umupo para sila ay mag-usap. Malaking panganib ang pagpunta niya rito para makapag-usap, ngunit hindi talaga siya interesado sa pag-uusap sa ngayon at ang gusto lang niya ay makakuha ng impormasyon tungkol sa mga taong pumatay sa kanyang asawa at anak. Gayunpaman, hindi talaga balak ni Mike na makipagnegosasyon kay Joe at habang siya'y tumatayo at itinutok ang kanyang baril kay Joe, nanatili pa rin siyang mahinahon sa kanyang upuan dahil alam niya na hindi siya masasaktan ng baril, subalit naniniwala pa rin si Mike na siya ang may kontrol at inutos niya kay Joe na humiga sa sahig. Biglang bumukas ang pinto at isang delivery guy ang pumasok para kunin ang isang order, kaya napilitan si Mike na pansamantalang itabi ang baril, subalit patuloy lang na nakaupo doon si Joe, matyaga na naghihintay na matapos si Mike para ipagpatuloy ang kanilang usapan. Muling bumukas ang pinto, ngunit hindi ito isang pangkaraniwang delivery driver. Ang isang peking empleyado ng DoorDash ay biglang sumugod kay Joe para siya ay patayin, ngunit napigilan ito nang ihagis ni Joe ang isang upuan sa kanya. Pagkatapos ay bumunot siya ng kutsilyo habang sila ay nag-uumpugan sa gitna ng restaurant. Nakatayo pa rin si Mike at nagbabanta sa kanilang dalawa na tumigil habang nakatutok ang baril. Nakakabilib dahil nagawa niyang iwasan ang isa sa mga atake ng DoorDasher. Kaso nang magpaputok si Mike ng baril sa kanya, nai-deflect nito ang mga bala at lumapit, kaya hindi maganda ang kinalalabasan ng tsansa ni Mike na makaligtas, pero sa kabutihang palad ay kailangan pa siya ni Joe na mabubuhay kaya nailigtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Ang DoorDasher ay may pangalawang set ng mga kamay para sa dobleng kapasidad sa pakikipaglaban, kaya gumamit din si Joe ng parehong tactics at gumamit ng kanyang smoke technique para lumikha ng dalawang dagdag na set ng mga kamay sa kanyang likod. Sa dagdag na bilis ng atake, nakayanan niyang mapagtagumpayan ang DoorDasher at maibalik sa kanya, at sa isang pagbabago ng pangyayari ay may isa pang DoorDasher na nagtatago sa backpack, kaya ngayon, kinakailangan ni Joe na harapin ang dalawa sa kanila. Iniligtas muna niya si Mike, pagkatapos ay gumamit siya ng apoy para ma-distract ang dalawa, na nagresulta sa pagkapako ng kamay ng isa sa pader at pagkasaksak ng ulo ng isa sa kanila ng kutsilyo. Ang isa naman ay nauna nang naputol ang ulo at ngayon natapos na ang labanan. Sumuko na si Mike sa pagtatangkang arestuhin si Joe at gusto na lang niyang malaman kung sino talaga siya. Sinabi ni Joe kay Mike na siya ay isang ninja, pati na rin ang lahat ng tao sa likod ng mga pagpatay na nangyari kamakailan. Narinig na ni Mike ang mga usap-usapan tungkol sa mga ninja sa kalye, kaso hindi niya kailanman inakalang maaari silang maging totoo, at di nagtagal ay tinamaan ng isang drive-by shooting ang tindahan na naglalayong patayin ang lahat ng saksi, kaya nagtago sila ni Joe sa likod ng isang mesa para sa kanlungan, at hindi din natin alam kung saan gawa ang mesa na iyon, pero nakita nating matibay ito dahil sa ito'y nakatagal sa matinding putukan at nanatiling buo. Pagkatapos ay inilabas ng mga kalaban ang isang RPG, kaya tumakbo sina Joe at Mike para magtago sa likuran habang sila ay nagpapaputok at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali at pagkawala ng alikabok, nawala na si Joe at naiwan si Mike na may maraming katanungan at isang bill para sa pagsasaayos ng restaurant. Pinuntahan ni Mike para makita ang sandata ng DoorDasher at wala siyang ideya kung anong uri ng teknolohiyang sandata ang mayroon sila para makapinsala ng ganon kalinas sa kanyang body armor, at biglang nagsimulang magpatugtog ng isang advert para sa nangungunang tech company sa mundo, kaya mukhang may kinalaman sila sa lahat ng ito. Sa ibang lugar, ang pinuno ng clan ay nakatanggap ng ulat na buhay pa rin si Hagen, kaya kailangan niyang magdoble ng pagsisikap kung gusto niyang siya ay mamatay. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.